works kasi lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala in every minute of our lives. Now, kung meron dito na sasabihin niya na ako, Pastor, I can count myself na hindi na ako nagkakasala in every day of my life, then yun po yung pinaka malaking kasalanan na nagawa mo sa iyong buhay, sapagkat ang bawat isa sa atin, we are still in the flesh and we are under the curse wherein Jesus, dinala ni Jesus. Kaya nga kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, lahat ng sumpa na maaaring mapunta sa isang Kristiyano ay hindi na mapupunta sa Kanya, sapagkat siya'y balot ng banal na dugo ng Diyos. Now, according to our words, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Look at that word, people. Before the world began. Bago pa simulan ang sanlibutan, ibig sabihin, ikaw ngayon, maging yung iyong magiging kamag-anakan, kapag ikaw ay wala na, sila na matitira at maglilingkod sa Diyos, pinili na sila ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga, ito po ay issue magpahanggang ngayon. Di ba, Pastor, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believeth, yung mga whoever believeth na yun, kahit sabihin natin, kahit sino man sila, alam sila ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos, sa foreknowledge ng Panginoon, ay idineklara na ng Diyos at inelect na. That's why we believe in the election. We believe in the doctrine of election, sapagkat ang lahat ng mga naliligtas ay kilala at alam ng Diyos at hindi sila maliligtas kung hindi pa hitulutan ng ating Panginoong Hesukristo. Next slide, please. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to whom? To all men. To all men. But in Christianity, in our perspective to this verse is that all man, just like this one. Lahat tayo, tao. Meron po ba hindi tao dito? Lahat tayo, tao. Tao tayo. Amen. Amen. Praise God. But, halimbawa, bilang tao, naglaro tayo ng volleyball, basketball, or badminton na tayo na uhaw. Ang kaligtasan ay ang tubig ng Panginoon. I am the river of life, the water that bringeth life and salvation. The Bible says, si Jesus, kahit na napagod ka bilang tao, kung hindi ka uminom, hindi maiibsan yung pa yung pagkauhaw. The same thing din sa kaligtasan. Kahit anong pagsubok na ipagkaloob ng Diyos sa iyo, kung hindi ka aasa sa Diyos, ay hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Kailangan hanapin mo yung right formula. That's why mayroong nangangaral patungkol sa kaligtasan, dahil hindi lahat ng nangangaral patungkol dito ay tama. May kaligtasan na kung saan dapat sundin mo to, dapat gawin mo to. Hindi po. Ang ating pinanghahawakan bilang mga Kristiyano at Bible-believing Christian, we are a Bible-believer Christians, that we are saved by grace through faith. Tulo! Ngayon, paano, Pastor, yung pagkilos natin? Ako nga, Pastor, hanggang ngayon, nakapagmumura pa ako, nakapag-iisip pa ako. In fact, Pastor, kanina lang nagmura ako. Habang tayo po ay natututo, habang tayo naglalakad bilang Kristiyano sa harapan ng Diyos at ng mga tao, we will going to experience that the grace of God is enough. At sinasabi ng Bible, through Apostle Paul, kung kailan ako ay mahina, doon mo ako pinapalakas. Yung kanta natin kanina, where we were weak, then we are strong because of the grace of God. And you can never overemphasize this, because the grace of God says it all. Ang biyaya ng Panginoon ang siyang nagsasalita para sa lahat. At kapag pinag-uusapan ng biyaya, wala kang pwedeng idagdag, dahil tinuldukan na ng ating Panginoon nang sinabi niya, it is finished, that to all who believe shall be saved and their family. In fact, your family is your consolation, praise in the Lord. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nanampalataya, gagamitin ka ng Diyos upang makapangaral sa kanila. And that is the connection of the study about salvation and evangelism. Because when you truly believe in the Lord Jesus Christ, then you cannot contain the things that is in you. Hindi ka mapakali. Alam niyo po yung feeling na hindi mapakali? Gusto niyo bang isang mabagsik na halimbawa patungkol sa bagay na hindi mapakali? Kapag paihi ka na ng paihi, hindi mo alam kung saan ka susuot. Hanggat hindi ka makaihi, hindi
you will not, I don't know sa Tagalog, hanggat hindi ka makaihi, yung nararamdaman mo na yun na hindi maiibsan. That is the feeling of what we are talking about, people. Sige po, next slide please. Not by works of righteousness. Mga kapatid, ang mga verses po na ipinapahayag ko ay iniisa-isa ko para lubos nating maunawaan, sapagkat kung kukuha lang ako ng verse at i-explain ko pagkatapos magja-jump ako doon sa wala naman doon or hindi connected doon sa verse na naibigay ko, that's why sa pag-aaral ng theology, there is what we call supporting verse. Nagbigay ako ng verse ng Acts 16:31, may mga supporting verses ako na nagsusupport doon sa aking main topic. Now, ito po ay series at hindi kayang unawain ng tao sa iisang pangangaral lamang. Ito po yung dinidescribe na patuloy ni Apostle Paul. Yung utak ng tao ay maaaring sumabog sapagkat hindi niya maaaring maunawaan ang biyaya ng Panginoon at ang pagmamahal ng ating Panginoon. I'm so sorry, Kapampangan. Ang pagmamahal ng Diyos. Hindi kailanman sa buong buhay ng tao hanggang bago siya mamatay ay maaari niyang maunawaan ang biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay mas malawak pa. Kung sa isang dagat ikaw ay barko, ang biyaya ng Diyos ay ang karagatan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At ang karagatan kailanman ay hindi mo masusukat. Yung lalim, yung taas, yung lawak. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, walang sino man at anumang bagay ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo. Kaya nga kapag ikaw ay na kay Kristo, there will be no turning back. If you're a Christian and you've been studying the Word, you've been listening to me for many years, people, na magkasama tayo at hindi mo pa rin maunawaan ang ating ibig sabihin, then people, it's time for you to seek the Lord personally. Do not be fooled, people. Do not be fooled. Hallelujah. Not by works of righteousness which we have done. Hindi sa ating gawa, but by what? According to His mercy, naawa lang ang Diyos sa iyo. Tayo'y Kanyang niligtas by the washing of That's why there is what you call regeneration. Alam niyo po ba kapag na-damage yung isang organ natin sa ating katawan, there is what we call regeneration sa medical term. At yung regeneration na yan ay ang magpapanibago doon sa mga nasirang organ sa ating katawan. Ang mata kapag nanlabo sa pamamagitan ng mga supplements at mga vitamins ay maaari pang makakitang muli. This is what you call, nung spirit natin, there is regeneration. That's why, as we walk as a Christian before the Lord, tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw. Amen. At kapag binabago ka ng Diyos, huwag mo nang babalikan yung nakaraan. Sapagkat ang nakaraan ay lumipas na. One thing I do, Apostle Paul says, one thing I do, I am forgetting what is behind and straining forward towards ahead to win the prize in Christ Jesus. Nililimit ko ang nakaraan at tinutuon ko yung aking mga mata't paningin sa hinaharap. Napakahalaga na talakayin ang ganitong mga bagay, doktrina at katuruan sa Biblia. Maging malinaw sa atin bilang mga Kristiyano. At nagnanais na kahit katiting ay makaunawa sa mga salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. At yung connection po niya sa evangelism. Yung evangelism is yung pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, sapagkat kapag tayo po ay niligtas ng Panginoon, tayo po ay magnanais din naman na iligtas ng Diyos ang mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Hallelujah. And renewing of the Holy Ghost. Hebrews 5:8. Though he were assigned Jesus Christ, yet he learned the obedience by the things which He suffered. Kahit siya'y anak ng Diyos. Sa ibang mga Bible verses, kahit siya'y Diyos, iniwan niya ang lahat ng pribilehiyo sa langit para sa iyo at sa akin. At natutunan niya, sabi niya, yet He learned the obedience. Siya'y natutong sumunod sa Ama, kahit man siya ay magtiis. Para sa iyo at sa akin. If we know all these things, people, at hindi lamang siya natin binabasa-basa, kung bagat ating dinidili-dili,
and we meditate the Word of God, then it will going to have an impact to us. Napaka-imposible na ikaw ay mataganan ng 10-wheeler truck at walang mangyari sa iyo. Napaka-imposible na maranasan mo ang pagliligtas ng Diyos at hindi mo ibahagi sa iba. Amen. Matindi po yung 10-wheeler truck na yun. Meron pa bang mas tindi sa 10-wheeler truck? 16. How many tons would that be? Ginagawa ko po yung 16-wheeler truck ni Glidey. Amen. Hallelujah. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Look at this 9. And being made perfect. Nung siya sumalangit na, being made perfect, siya po ang naging author, ang siyang saligan ng kaligtasan sapagkat ang sino mang sa Kanya ay sumasampalataya at patuloy na sumasampalataya. That's why I do believe sa kalawakan ng ating pag-aaral patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Diyos, ay yung mga totoong ligtas, hindi lamang yung tumanggap ng minsanan, kung hindi tinanggap nila ang Panginoon at nilalakaran nila ang daang ininatag ng ating Panginoon at hanggang doon sa ang kanilang buhay ang siyang maging kapalit ay hindi po nila ipagpapalit ang Panginoon. Amen. Sa kalawakan ng pag-aaral natin ng salvation, hindi lang yung yes, we front to people para makasama natin at mag-aral patungkol sa kaligtasan at sa pagliligtas ng Panginoon. Ang totoong ligtas ay yung una tumanggap sa Panginoon at He made perfect. He is the author of eternal salvation. Mayroong daan na inilatag ang Panginoon para sa atin at nilalakaran yon ng mga totoong Kristiyano. Kapag ikaw ay matagal ng Kristiyano at nananatili ka sa pagkakasala, maaaring doon sa first step pa lang ay hindi mo na sinunod yung panuntunan, ang totoong pagtanggap sa Panginoon. Sige pa parang natin. Amen. Unto them, unto all them that obey Him. That's why there is what you call in theology, obedience. And ano yung kaibahan? Halimbawa, sinabi ni Apostle Paul, pwede bang magbiyanan ang Diyos at ang diablo? Na pagkatapos manalamin ang sabi ni Jaime, ni James, ni Santiago, ay nakalimutan niya ang totoo niyang itsura. Kahit nag-makeup pa siya, ay pinagpawisan at lahat ng makeup sa kanyang mukha ay ipinahid sa kanyang nakalimutan niya, may makeup pala siya. Kaya nung hindi na siya nakatingin doon sa salamin, ay yung makeup niya, yung red nandito na sa kanyang pisngi at yung kanyang black shadow ay nasa kanyang lips na po. So nagkagulo-gulo na. Nalimutan niya na siya ay may makeup. Sometimes that is what we need sa atin bilang mga Kristiyano. Yung maalala natin, Kristiyano pala ako. Hindi ko na pala dapat ginagawa iyon. Hindi dahil sa kailangan kong gumawa ng mabuti. Kung hindi ako yung iniligtas ng Diyos at mayroong daang inilatag ng Diyos para sundin ko. Kung ikaw ay Kristiyano at nananatili sa pagkakasala, ang ibig sabihin, worst comes to worst ay yung first step pa lamang hindi mo na sinunod yung palatuntunan na ibinigay ng ating Panginoon. Sapagkat ang sino man ang totoo at tunay na tumanggap sa Diyos, hindi po niya pwedeng abusuhin ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Never people. And that's my point there. That is, yun yung hugot ko doon. Next slide please. Hebrews 7:25, wherefore He is able also to save them to the outermost that come unto God by Him, seeing He ever believed or liveth on to make intercession for them. Si Jesus po, mga kapatid, if you only have a little knowledge about the Bible, if you are busy with your job, and you are working 13 hours a day plus yung may night shift ka, and you do not really reading the Bible, and you do not have any idea about the Bible. Si Jesus po, sa kamatayan, as sabi ni Pedro, nung 3 araw, nasaan si Jesus? 3 araw at 3 gabi, nasaan si Jesus? May sinasabi si Peter, na kung saan siya po ay pumunta doon sa kailaliman at siya'y nangaral doon. Siya'y nangaral doon at upang iligtas ang mga naroon. Yung mga Bible interpreters, sinasabi nila siya'y pumunta sa hell or sa ibang translation, sa Gehenna o kaya naman sa
sa dagat-dagatang apoy. But nonetheless, people, siya po ay pumaroon at siya po ay nangaral upang iligtas yung mga nandoon din. Pero sa kalawakan ng pag-aaral, sila po yung mga anghel. Search your Bible, search me if I'm right. Wherefore He is able also to save. Sa kanyang kamatayan ay maaari din niyang iligtas to the uttermost, ng pinakakailaliman, to come unto God by Him. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay makalapit din yung mga nandoon sa kailaliman sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sila po ay mga anghel. They are loved by God. How much more you are? How much more we are, people? Seeing He ever lived to make intercession for them, even up to this moment, kapag may nakagagawa tayo ng mga maling hakbang at maling desisyon sa ating buhay, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nananalangin sa kanyang Ama para itama maging yung ating mga pagkakamali. At alam niyo po ba na sa tuwing ang Diyos ay nagnanais na bigyan ka ng kaparusahan, kung man ang pananggalang ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabi, Ama, binayaran ko na ang lahat ng kanyang mga pagkakasala noon, ngayon, at sa mga hinaharap. Si Jesus ang siyang dakilang ating tagapanalangin sa Ama, maging ang banal niyang Espiritu. James 1:1, wherefore lay apart all filthiness and superfluity. Ibig sabihin, sapagkat ating itabi lahat ng karumihan, filthiness, karumihan, kasalanan, and superfluity. Ito po yung pagpapaigbabaw. Yung salita na ito sa ating kapanahunan ay yung search me if I'm wrong, pero as much as I search my mind about this, is yung hindi pagpapakatotoo sa Diyos, yung kaplastikan natin, mga individual na tao, yung hindi pagpapakatotoo sa Diyos, and naughtiness, katigasan, and receive with meekness, ating tanggapin ang Diyos, ang kanyang mga salita, ng may buong kapakumbabaan and engrafted word, na yung kanyang mga salita, that salvation belongs to the Jew lamang, sa mga Hudyo lamang, ngayon ay naibahagi sa atin, which is able to save your soul sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Hebrews 7:25, wherefore, 1 Peter 1:9, yung kanina po, next. Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Ibig sabihin, yung faith kasi natin ay may hangganan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na yung pananampalataya ay may kanya-kanyang antas. At bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananampalataya. But the good thing there, even if you have a faith as small as a mustard seed. Do you know that a mustard seed ay ganyan lang po siya. Pero kapag tumubo po, ay pagsasamahin kami ni Pastor EJ at ni Brother RJ at ni Brother Jimmy, yung laki namin kapag tumubo po yun at pag namunga pa. Ganoon po yung pananampalataya. Kapag yung pananampalataya ay mayroon ka, yan po ay mamumunga at may mamumunga at mamumunga. Higit pa. Now, even the salvation of your souls. And that would be the time where we will be with the Lord forever and ever and ever. Pakitingnan po yung ating slide. Next slide, please. Second Peter. An account that the long suffering of our Lord Jesus, of our Lord's salvation. Yung long suffering, ito yung pagtitiis. And the account that the long suffering, yung pagtitiis, long suffering, pagtitiis, pagkatapos may long pa, mahabang pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo is what? Kaligtasan. Tiniis niya. Alam niyo po ba, nasa panahon na siya po ay sinaktan, hinusga ni Poncio Pilato, dinuraan, at pinahiya, at ipinako sa krus, any moment pwede siyang umatras. At kapag si Jesus ay umatras sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo, sa kanyang ministry, wala po tayong kaligtasan. Amen. We are all doomed to fail and doomed to hell. Kapag si Jesus, sa kanyang paghahakot doon sa krus, sa kanyang kahirapan, that's why there is this word, long suffering, long, very long. Alam niyo po ba, mga kapatid, isang halimbawa din, dapat kung ipapako ka lamang nung panahon ni Pontius Pilate, ipapako ka lamang.
Hindi ka na pahihirapan. It's a different thing. Kung pahihirapan ka, yung, alam niyo, yung ginamit para, and then sumama yung laman ni Jesus doon sa, yes, yung may tinik-tinik, sumama po yung laman ni Jesus sa kanyang likuran. Kung pahirap lang ang usapan, mga kapatid. Pero kasi dinala pa uli siya, hindi pa nakontento yung mga pariseo. At alam niyo po, once again sasabihin ko, yung mga sumigaw, doon pinag-aralan natin nung pagkabuhay na maguli, yung triumphal entry ni Jesus, if you remember yung triumphal entry, yung mga tao doon na sumisigaw, Hail! Hail! Hosanna! Hosanna in the highest! Sila din po yung mga tao na sumisigaw nung panahon na ipako si Kristo. Pinili pa nila ang isang mamamatay tao at magnanakaw sa buong buhay niya kaysa doon sa ating Panginoong Jesucristo. The same thing. Kaya mga kapatid, lesson learned po sa atin ito, big idea. Sana yung mga iba kasi mga Kristiyano, as they read the Bible, sana nabuhay ako doon sa panahon ni Jesus. You are mistaken. You are wrong. Magpasalamat ka sa Diyos na buhay ka sa panahon nito, yung Bible kumpleto na nababasa na natin at napag-aaralan natin. Sapagkat kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng ating Panginoon, noon, isa ka sa mga sumisigaw na ipako siya sa krus. And you are also doomed to fail and you are doomed to hell. Okay, even as our Lord, as our beloved brother, fall also according to the wisdom given unto him, at written unto you. Sige po, next. Receiving the end of your faith. Oh, we have done with that. Okay. Next please. There will be kinds of salvation in the Bible, but however, huwag po kayo mag-a-absent. My goal is just 20 minutes of speaking, and then after that, there will be, for us to refresh, let's say,